Alam mo, marami kasing lalaki, ang gusto lang yung benefits ng single mom. May karanasan, marunong sa kama, marunong sa bahay. Pero pagdating sa bata, biglang, hindi ko kaya. Gago, makinig ka. Hindi ka nag-order ng girlfriend sa Shopee. Bundle package yan. May free toy na hindi mo pwedeng ibalik. Kung mahal mo yung nanay pero hindi mo kaya mahalin yung anak, bro, hindi ka pang husband material. Ikaw yung tinatawag na pang motel, hindi pang bahay. Tapos yung iba na insecure, kasi anak yun ng ex niya. Hoy, tanga, kung takot ka sa multo ng ex, edi wag ka mag-date ng single mom. Tandaan mo to, yung anak, hindi kalaban. Kasi kung hindi ka marunong magmahal ng anak na hindi sa'yo, paano ka magiging tatay sa magiging anak nyo? Real talk, kung hindi mo kayang maging tatay, wag kang magpanggap na asawa. Eto pa, kung hindi mo kayang mahalin yung anak, wag mong pakialaman yung nanay. Kasi ang nanay, kapag na-inlove yan, hindi lang puso niya ang dala buong kaluluwa niya, pati ang anak niya. Kaya mga bro, kung papasok kayo sa buhay ng single mom, tandaan nyo, hindi kayo ang papalit sa ex, kayo ang magiging superhero. Kung hindi ka ready maging hero sa anak niya, wag kang mag-apply. Kasi kung iisipin mo, at the end of the day, hindi kayo couple, pamilya kayo. Di ba? Peace out. Okay mga ropa, na pag-usapan natin itong about single mom before. Diba? Maraming post na tayo about single mom. Pero like I said, depende yan sa babae na gugustuhin mo. Pero yun nga, kung pag-uusapan natin yung mga lalaki na gusto lang bumanat na single mom, bro, stop man. Huwag mo na dagdagan ng another problem yung single mom. Kasi nga, unang-una, may mga trauma na yan, di ba? Unless, kagaya nung previous post natin, na yung babae, single mom because namatay yung asawa niya, di ba? During pinagbubuntis niya yung anak niya. So ngayon, may 6 years old siyang anak. Tapos, after 2 years, inopen niya daw yung heart niya sa isang lalaki. Pero ito tingnan mo kahit na may lalaki na willing siyang seryosohin, and she's already 35 years old, kahit na merong lalaki na kaya siyang seryosohin, mahalin, intindihin, at alam mo yun, tanggapin yung mga tantrums niya, sa kanya nang galing yun. Pero, she's still doubtful dun sa guy. Why? Because the guy is delivery rider. Yun ang kanyang parang non-negotiable sa kanya. Yun yung parang bumabagabag sa kanya na it's hard to negotiate. Pero ladies, if you are already 35 years old, don't expect na makakuha ng isang lalaki na same age mo or 37 or 40 years old tapos bachelor, mayaman, gwapo, walang sabit, hindi manloloko. Let's be fucking live in reality na yung mga ganong lalaki usually are taken. Okay? Yung mga ganong lalaki na mayaman, gwapo, pogi, usually may mga anak na rin. Or usually, hindi magkukumit sa inyo. Kaya nga dapat, be thankful na merong lalaki na nag-commit sa inyo. Yun nga lang, hindi kagaya ng hinahanap mo. Kaya nga ito yung sinasabi ko madalas sa mga ibang previous videos natin. Magkaiba ang negotiation pag 35 ka na, tsaka nung 25 ka. Or nung 22 ka, tsaka nung 32 ka. Lalo na, kung may anak ka na. Diba? Siyempre, kailangan tanggapin ng lalaki yung anak mo. Diba? Na hindi naman niya mababago yun kasi may anak ka. And package deal, kagaya nga nung sabi nito ni Ropa. Pero lagi nyo tatandaan mga Ropa, alamin nyo muna kung bakit siya naging single mom. Kaya nga like I said, pwede mong jowain kung single mom, kung kagaya nito, namatay yung asawa niya. Di ba? Pwede pa eh. Pero kung let's say, for example, naghiwalay sila dahil maraming issues or marami kang, alam mo yun, marami siya nakwento sa'yo na parang, in the end, parang hindi ko nakikita na may mali ka, girl. Parang nakikita ko dito, ang lahat may mali asawa mo. So, napakabobo mo pag hindi mo tinimbang yun. Napakatanga mo bilang lalaki o hindi mo ginagamit yung critical thinking mo pag masyado ka naniwala sa kanya or pag pinagtatanggol mo siya sa mga sinasabi niya. Okay? Women always sell purity and of course, women always looking for survival value. They will fucking lie, they will fucking do everything para makuha yung needs na yun. Di ba? Kailangan nila makasurvive eh. So they will fucking lie. Kaya may mga babae na gumagawa ng monkey branching kasi nga, they need to fucking survive. I don't care this relationship. I don't like this feeling anymore. Di ba? Kaya they want someone na talagang pwedeng makapagbigay ng stimulation sa emotions nila. Kaya nga, di ba, meron din tayong content about dun sa babae na 3 years na silang live-in, 5 years na yung relationship nila, pero na-bored siya. And she let other guy touch her and fuck her inside their condo. Tangina, pag nalaman ng lalaki yun, syempre masakit yun, Ropa, di ba? Tangina, hindi mo na ako nirespeto, binaboy mo pa yung pamamahay natin dalawa. Di ba? Ano yung pwede niya gawin? Di ba? As a guy, kung manggagaling ka sa emotions mo, pwedeng makagawa ka na hindi maganda. Kaya nga mga Ropa, lagi kong sasabihin sa inyo, huwag ka masyadong emotional. Di ba? It's okay to be aggressive. It's okay to be territorial. Pero dapat andun pa rin yung thinking mo na kung ayaw sumunod nitong babae na to at kung itong babae na to ipapahamak lang ako or bibigyan lang ako ng sakit ng ulo, hindi na ako maglalaan ng oras sa mga ganitong babae. Di ba? Kesa pagurin mo yung sarili mo mentally, emotionally, saktan mo yung sarili mo, pahirapan mo yung sarili mo mentally, emotionally, tas alam mo naman na hindi worth it, then why? Hindi sukatan ng pagiging lalaki yung tsatsagain mo ang ugali ng babae.
Though, we are hardwired not to initiate the breakup or hindi tayo nakikipag-break agad-agad because hindi naman tayo kagaya ng mga babae na pag na-bored parang ayaw na tayo kahit boring yung relationship, we still need to give the provision and protection para sa kanila because that's who we fucking are, di ba? Ganon tayo magmahal. We love unconditionally. Kaya nga, women cannot really love unconditionally, mga ropa. Maybe there are some few, but I don't fucking think so. Yung mga babae, hindi. May mga babae nagla-love unconditionally. May mga babae nga payag na kahit pangalawa sila, pangatlo sila. Yes, because they still get something. What I'm trying to say here is, ano yung mga bagay na hindi ko naman nakukuha sa'yo, but I still give the provision and protection. Ang mga babae, pumapayag na pangalawa or pangatlo because you are giving something. Diba? Hindi man pera, hindi man sex, pero for sure, fucking emotions. Fucking stimulation of her emotions. Kasi yun yung mga bagay na hindi niya nakikita o hindi niya nakukuha sa mga karamihang lalaki. Kaya nga, they stay sa ganong relationship. So, hindi pa rin unconditional yon. Dahil ang totoong unconditional, mamahalin ka na kahit wala kang kayang ibigay, ibibigay pa rin niya yung alam niya na deserve mo o yung para sa'yo. Maliwanag ba, mga ropa? At ang tanging makakagawa lang nun ay lalaki. Gets? Kaya nga, huwag kayong maniwala na ang babae can love you unconditionally. Tatanggapin kayo na nagkamali kayo because their brain is different from men. Okay? Pre-selection na tinatawag, di ba? Pag ang lalaki, maraming nagkakagustong babae sa kanya, mas doon na-attract ang mga kababaihan. Why? Kasi nga, in their brain, this man providing something na hindi ko makikita sa iba. At pag nagkaanak kami, for sure, magiging malupit ang anak ko. Nakalolokohan din ng karamihang kababaihan. Gets? So mga ropa, uulitin ko, pag single mom, huwag nyo nang guluhin kung alam nyong hindi nyo naman kayang panindigan. Hindi porkit single mom magaling sa kama. Kung nagcha-challenge kayo, well, i-challenge nyo yung sarili nyo sa pag-approach ng mga single na babae. Hindi mga single women. Okay? Lalo-lalo na yung mga in a relationship na babae. Stop fucking talking to those women na in a relationship na at umaasa ka na magkakagusto sila sa'yo. Dahil yung mga babae na yun ay nahahati ang oras, okay? Hindi mo dun mapapatunayan na gusto ka nila. Pwedeng nagustuhan ka lang nila kasi bored sila. Pero yung magustuhan ka nila genuinely, I don't fucking think so. Because being attractive really takes time. Okay? Kailangan marami kang pagkakamali, kailangan marami kang rejection, kailangan marami kang makilalang babae bago mo masabi at bago ka maging kalkulado sa mga galaw mo. Yung sinasabi nating wisdom, hindi papasok yan kung wala kang gaano experience sa babae, ropa. Maliwanag? Kaya kung meron kang mga naririnig na mga content creator na talking about women, tapos ang laging bandang huli is gusto lang is bembang, and then it shows lang na hindi nila kinilala ang babae ng husto, mga ropa. Okay? Kasi kung tira-tira lang, mga ropa, pwede ka na magbayad. Ba't kailangan mong sayangin yung oras mo sa paghatid sundo sa isang babae na ang gusto mo lamang ay istirahin siya? Di ba? Kasi kabubuhan yun, katangahan yun. Gets? Magbayad ka. The only problem here is, kaya mo rin ginagawa yun kasi you feel something. So mga ropa, ulitin ko, tigilan nyo na yung mga single mom. Okay? Mag-focus kayo sa sarili nyo na makamit ng mga babaeng talagang, alam mo yun, single talaga at walang sabit. Ngayon, kung trip mo yun talaga yung single mom at gusto mo siyang alagaan, pati yung anak niya, then go, bro. Walang problema yun. Pero kung alam mo na banat lang ang gusto mo, huwag mo nang sayangin yung oras mo sa single mom kasi marami namang babae dyan na for sure, yun din ang hanap lamang. Okay? Just for fun. Okay? So yun lang guys, thank you so much. I'll see you guys next time. Show love, peace out, and be packing mysterious, mga rawa. Improve yourself palagi. Bago mo makita yung mga tropa mo, mas nag-i-improve na sila kaysa sa'yo. Kasi mas lalong sasama ang loob mo, maniwala ka.